Paper setup in Clip Studio. Dito sa tutorial na to, short lang to. So, okay na interface natin. So, papakita ko lang dito kung paano mag-set ng papel through timeline saka dito sa layer natin. So, ang gagawin lang natin, meron tayong timeline kung sakaling mag-start. So, mag-new lang tayo muna para from start tayo. So, ang gagawin natin is dito tayo sa sa default muna tayo. Okay lang natin. Yan. So, sa in default nga, meron na siyang timeline, tapos meron na siyang paper. Ito, ang setup niya, may paper na siya, timeline, and paper. Ngayon, makikita nyo na dito sa nabasa agad nung nung timeline yung papel na nilagay natin. Kasi once na, teka, try natin. Yan, nagpapalit siya ng number. Naka-register na kasi siya. Diba? Pero pagka gumawa ka ng papel dito, example, gawa tayo ng isa pang papel, pansinin nyo, wala pa siyang, hindi siya naka-register pa dito, So, i-register pa natin siya. I-right click nyo lang, then makikita nyo na pwede na siyang i-register. So, ganito yung basic, na paglagay ng papel sa timeline. Pero in animation, hindi siya ganito na yung standard, may sinusunod na kasi meron tayong color indication sa animation eh. So, ang gagawin natin, burahin lang natin muna to. So, pansin nyo nung binura ko, nandun yung number niya pero wala na yung papel. Ito nakikita natin papel, ito yung default. Kasi meron tayong animation folder isang papel. Meron siyang isang papel, ayan Naka-register na siya kasi siya, default siya itong paper na to. Ngayon, ang gagawin lang natin, meron tayong animation folder. Kumbaga itong animation folder na to, ito yung pinaka natin, yung pinaka, kumbaga sa A cell. A cell, B cell, siya yung ganun, yung layer natin sa animation. So, i-rename natin, gagawin natin A cell. So, under A cell, wala pa siyang papel. Pero meron tayong blanco sa baba. Pero hindi siya consider na drawing natin, paper. So, dito sa A cell, ang unang gagawin natin pag setup, gagawa tayo ng papel. So, under ng A cell, yan, meron tayo isang papel. Tapos, under ng papel, kailangan mayroon tayong vector or raster layer. So, sa animation, pagka sa in-between, ang ginagamit na is vector. Pero pagka animator ka or sa animation, either yan, kung saan komportable, pwede naman yan. Pero mas maganda sa in-between, sa cleanup, sa mga line drawings, magpaganda yung vector kasi na mamanipulate mo yung drawing, So, lalagay natin siya under dyan. Yun siya. Then, i-rename lang natin siya ng black or line. Consider siya as black line, yung line natin. So, mapansin nyo, hindi pa siya pwede madrawingan. Kasi hindi pa siya nakaregister sa dito. So, pwede na natin siya i-register yon. Pero isa pa lang yung papel natin, kaya wala pa siyang ibang papel. So, yun, makikita nyo yung connection, So, meron tayong black line. Ayan, kita nyo. Pwede ka natin drawingan pagka tinapat natin. Then, pwedeng, kasi dito sa line na to, pagka nagpapalit tayo ng color, So, consider siya as any color. Pwede mo siyang i-lock. Pwede natin siya i-lock sa, sa color, Depende kung ano yung ginagamit yung color na pwede nyo i-lock. Meron siyang selection naman dito na pwede siyang i-lock sa color. Depende sa inyo. So, sa ngayon, gawin natin lang black. Ayan, black lang siya. Pwede rin dito. Ayan. Kung gusto niyo super black or 00 black.
Ayan. So, kahit anong piliin kong color dito sa palette, no? Nakalock lang siya sa black. Kahit mag-red ako, napansin nyo, kahit naka-red ako, naka-black. Kasi, nilock natin siya sa black color. So, yun yung line natin. The next line, na next yung gagawin natin naman, isa pa. Kasi, ang ilalagay kasi natin dito is RGB. So, line red, R. Pwede rin natin siyang dagdagan para sa ibang color, no? So, ito, gawin na natin line green or G. Then, ito naman, line blue. Yan. So, meron tayong RGB. Tapos, magdadagdag na lang tayo ng iba pa color. Or, depende sa kailangan yung color, no? Pero, ito kunyari ay line pink. So, a-assign din natin to. Assign din ng color, no? So, ito naman, red naman to. Saan ba yung ano ko? Standard color set. Dito na tayo kukuha. Yan, red. So, red na siya. Pero mas maganda, pati yung gawin na rin natin red. Para always red. Kasi nyo, pag naglilipat ako ng color, nagiging siyang black and red dito. Tapos, ito naman green. Hanapin natin itong green na to. Ito usually yung green sa ginagamit sa animation, yung light green. Hindi yung green na parang yung green na normal green na ganito. Yung ibang color ng green. So, ito yung ginagamit, yung green na to. Then, some color green din. So, kasi yung green na rin siya. Then, yung blue. Ito na yung blue natin. Okay, then yung subcolor is blue na rin natin. Ayan, so meron tayong blue, green, red, and black. Okay, then yung pink. Ito kasi pink, minsan pagka kailangan, maraming effects, no? Kailangan natin ito. Yan, pink, blue, yan, green, red, and black. So, meron tayong color. Then, nagdadagdag tayo ng isang raster. Itong raster, Shadow or tinatawag namin sa anime na shadow markup. so raster siya kasi para gumana yung fill. Kasi pagka pumunta ka sa vector, hindi gumagana yung fill. So, sa raster lang siya. Example, meron tayong shape dito. Ayan. Example natin to. May shape tayo. So, pag dito ako nag-fill, kasi nyo hindi siya nagana. Sa raster siya gumagana. So, dito siya gumagana sa raster. Then, pwede iset yan sa opacity para hindi siya, kalaban ng color na main. So, ganyan lang siya mag-set ng color. Once na na-set nyo na yung color, ito na yung set ng color, no? Pwede na siya i-duplicate na. So, try natin i-duplicate. Ito, meron ditong duplicate. So, automatic nagiging, siya, second, yung next number na siya, no? Ayan. Tapos, pwede mo na siyang i-register dito. Dito sa timeline. So, yan. Yan lang gumawa ng papel, no? Tapos, natin. Edit lang natin yung na-drawing. So, meron ka ng papel na for A cell. Dadagdagan mo na lang kung kailangan ng dagdagan. So, tapos, ito malaking tulong din to. Baba na sa A cell ka. No need na i-collapse mo pa yan para pumili ng color. No, dito na siya. Pwede ka na dito. Pwede ka na dito pumili. Dito sa kasi yung pini-preview niyan is yung loob ng folder. Yung pini-preview nito. Kaya pag lumipat ka ron, mag-select ka rito sa Or kung may shortcut ka, ayan, pansin mo, yung shortcut ko, kumuha ng shortcut dito. Pwede na siya dun. Pero, for the meantime muna, pinapakita ko lang muna yung paggawa ng papel. So, ayan. So, ganyan gumawa ng papel. Then, kung magdadagdag ka ng cell, duplicate mo lang to. Duplicate. Then, rename lang natin ng B cell.
Then kung kailangan pa ng ibang cell, duplicate, C-cell. So mapapansin niyo sa timeline, so makikita niyo sa timeline na nagdu-duplicate din yung mga papel. So yun. Tapos kung kailangan niyo rin ditong magsingit ng papel, pwede naman dito rin. Ito na yung pagka mag-IB ka na. Pero sa ibang tutorial yon. Sa ngayon, ito lang muna kung paano gumawa ng papel. So, short tutorial muna tayo.